Suratu Al-Qasas, ang salaysay. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ta, Sin, Mim. Ito ang mga ayat, talata ng malinaw na aklat, Quran, na aming binigkas sa iyo mula sa mga balitang nangyari kina Moises at Paraon sa katotohanan bilang aral para sa mga taong naniniwala. Katotohanan, si Paraon ay nagmataas at itinuring ang kanyang sarili bilang Diyos sa kalupaan at kanyang ginawang iba't ibang sekta ang mga mamamayan nito. Inaalipusta ang isang pangkat ng mga anak ni Israel na kabilang sa kanila. Kinikitil ang kanilang mga bagong silang na anak na lalaki at hinahayaang mabuhay ang kanilang mga kababaihan. Katotohanan, siya ay kabilang sa mga paggawa ng katiwalian. At aming ninais na gawaran ng pagpapala iyang mga inalipusta sa kalupaan, at sila ay gawing mga pinuno, at sila ay gawing mga tagapagmana. At sila ay aming patirahin sa mga lupain, at aming hayaang ipakita kina Paraon at Haman at sa mga kawal nilang dalawa sa pamamagitan nila ang alinmang kanilang kinatakutan. At aming binigyang inspirasyon ang ina ni Moises. Pasusuhin mo siya, si Moises, ngunit kapag ikaw ay nangangamba para sa kanya, magkagayon siya ay iyong ipaanod sa ilog, at huwag kang mangamba at huwag kang malungkot. Katotohanan, siya ay aming ibabalik sa iyo, at siya ay itatalaga bilang isa sa mga sugo. Kaya nang siya ay ipaanod, siya ay napulot ng kasambahay ni Paraon sa pangpang ng ilog, upang siya ay kanilang maging kaaway at maging sanhi ng kalungkutan. Katotohanan, sina Paraon, Haman at ang mga kawal nilang dalawa ay mga makasalanan. At ang asawa ni Paraon ay nagsabi, siya, ang sanggol na si Moises, ay isang kasiyahan ng mata para sa akin at para sa iyo. Huwag mo siyang patayin. Maaaring siya ay maging pakinabang sa atin, o siya ay ating ampunin bilang anak, at sila ay walang kamalayan sa magiging bunga nito. At ang puso ng ina ni Moises ay nangulila. Halos malapit na niyang isiwalat ang nangyayari hinggil sa kanya kay Moises, kung hindi lamang namin siya binigyan ng tibay ng puso upang siya ay manatiling kabilang ng mga naniniwala. At kanyang sinabi sa kanyang kapatid na babae, sa kapatid na babae ni Moises, subaybayan mo siya, si Moises. Kaya kanyang minatyagan ito, si Moises, mula sa isang di kalayuang puok, habang sila ay walang kamalayan sa magiging bunga nito. At aming ipinagbawal ang lahat ng nagpapasuso para sa kanya noong una, hanggang ang kanyang kapatid na babae ay dumating sa kaharian ni Paraon at nagsabi, maaari ko ba kayong dalhin sa isang mag-anak na mangangalaga sa kanya kay Moises para sa inyo, at sila ay tapat sa pagpapalaki sa kanya? Kaya siya, si Moises, ay aming naibalik sa piling ng kanyang sariling ina, upang siya ay maging panatag at hindi malungkot, at upang kanyang malaman na ang pangako ng Allah ay totoo. Ngunit karamihan sa kanila sa mga tao ay hindi nakababatid nito. At nang siya ay umabot sa kanyang ganap na lakas at wastong gulang, aming ipinagkaloob sa kanya ang kakayahan sa paghatol at kaalaman, at ganyan namin ginagantimpalaan ang mga paggawa ng kabutihan. At siya ay pumasok sa lungsod sa oras na di napapansin ng mga mamamayan nito, at kanyang natagpuan dito ang dalawang lalaking nag-aaway. Ang isa ay kabilang sa kanyang pangkat ng mga anak ni Israel, at ang isa naman ay kabilang sa panig ng kanyang kaaway na pangkat. Ang isa kabilang sa kanyang pangkat
ay humingi sa kanya ng tulong laban sa kaaway nito at sinuntok ni Moises at di sinasadyang kanyang napatay. Siya ay nagsabi, ito ay nagmula sa gawa ng Satanas. Katotohanan, siya ay malinaw na panlinlang na kaaway. Siya, si Moises, ay nagsabi, aking Panginoon, katotohanan, ako ay nakagawa ng kamalian sa aking sarili, kaya ako ay iyong patawarin. Kaya siya ay kanyang pinatawad. Katotohanan, siya ang mapagpatawad, ang maawain. Siya, si Moises, ay nagsabi, aking Panginoon, para sa pagpapala na ipinagkaloob mo sa akin, kailanman ay hindi ako magiging tagapagtangkilik ng mga paggawa ng kabuktutan. Kaya siya ay naging matatakutin sa loob ng lungsod at naghihintay sa anumang bunga ng kanyang pagpatay, nang biglang ang isa na humingi sa kanya ng tulong noong nakaraang araw ay muling humingi ng tulong sa kanya. Sinabi ni Moises sa kanya, katotohanan, ikaw ay malinaw na mapanlinlang. Kaya nang siya ay magpasyang daluhungin ang isa na kapwa kaaway nila, siya ang lalaki ay nagsabi, O Moises, ikaw ba ay naglalayo na ako ay iyong patayin tulad ng ginawa mong pagpatay sa lalaki kahapon? Ang iyong layon ay walang ano paman maliban upang ikaw ay magmalupit sa kalupaan at hindi upang maging isa sa hanay ng mga tagapagtuwid ng kamalian. Ang isang lalaki ang dumating na humahangos mula sa malayong dakong dulo ng bayan. Siya ay nagsabi, O Moises, katotohanan, ang mga bantog na namumuno ay nagpupulong tungkol sa iyo na naglalayong ikaw ay kanilang patayin. Kaya lisanin mo ang lungsod. Tunay na ako ay isang tapat na tagapayo sa iyo. Kaya kanyang nilisan ito, natatakot at naghihintay na baka siya ay dakpin. Siya ay nagsabi, aking Panginoon, iligtas mo po ako mula sa mga taong mapaggawa ng kamalian. At nang siya ay mapagawi sa dakong lupain ng Madian, siya ay nagsabi, maaring ako ay patnubayan ng aking Panginoon sa maayos na landas. At nang siya ay nakarating sa patubigan o balon ng Midian, kanyang natagpuan dito ang isang pangkat ng mga mamamayang nagpapainom ng kanilang mga hayop. At kanyang natagpuan bukod sa kanila ang 2 babae na nagpapastol ng kanilang hayop. Siya ay nagsabi, ano ba ang nangyayari sa inyo? Sila ay nagsabi, hindi namin magawang mapainom ang aming mga hayop hanggang hindi inihahatid ng mga pastol ang kanilang mga hayop at ang aming ama ay matanda ng labis. Kaya kanyang pinainom ang kanilang mga hayop para sa kanilang 2. Pagkaraan, siya ay tumalikod patungo sa lilim at nagsabi, aking Panginoon, ako po ay babaan mo ng anumang buti na aking kailangan. Pagkaraan, dumating sa kanya ang isa sa 2 babae, nakikiming naglalakad. Siya ay nagsabi, katotohanan, ikaw ay inaanyayahan ng aking ama upang ikaw ay kanyang bayaran ng gantimpala para sa pagpapainom mo sa mga hayop para sa amin. Kaya nang siya ay dumating sa kanya, sa ama ng 2 babae at kanyang isnalaysay ang nangyari sa kanya, siya ay nagsabi, huwag kang matakot, ikaw ay nakatakas mula sa mga taong mapaggawa ng kamalian. At sinabi ng isa sa kanilang 2, O aking ama, kunin mo siya bilang manggagawa. Katotohanan, ang pinakamabuti sa isang kukunin mo bilang manggagawa ay isang malakas at mapagkakatiwalaan. Siya ay nagsabi, hangad kong ipakasal sa iyo ang isa sa aking 2 anak na babae, sa kasunduang ikaw ay maglilingkod sa akin ng 8 taon, at kung ito ay gawin mong 10 taon,
Ito ay bilang kabutihang loob mula sa iyo. Ngunit hindi ko hahangarin na ikaw ay ilagay ko sa kahirapan. Ako ay iyong matatagpuan sa kapahintulutan ng Allah bilang isang matuwid. Siya, si Moises, ay nagsabi, iyan ay pinagtibay sa pagitan ko at sa pagitan mo, na alinman sa dalawang kasunduan ang aking tuparin, walang di makatarungan sa akin, at ang Allah ay siyang tagapangasiwa ng anumang ating pinag-uusapan. Kaya, nang lubos na natupad ni Moises ang kasunduan, at siya ay naglakbay kasama ng kanyang mag-anak at kanyang nahiwatigan ang isang apoy sa dakong gawin ng Tur, bundok. Siya ay nagsabi sa kanyang mag-anak, manatili kayo rito. Katotohanan, ako ay nakahihiwatig ng isang apoy. Maaring ako ay makapagdala sa inyo mula roon ng ilang bagay na matutunan o isang nag-aapoy na kahoy upang sakali kayo ay magpainit ng inyong sarili. Kaya nang ito ay kanyang lapitan, siya ay tinawagan mula sa kanang bahagi ng lambak sa pinagpalang pook mula sa punong kahoy. O Moises, katotohanan, ako ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. At sinabi sa kanya, ihagis mo sa ibaba ang iyong tungkod. Ngunit nang ito ay kanyang nakitang pumupulupot na tila isang ahas, siya ay gulat, nagtatakbo, at hindi na ibinalik ang paglingon. Sinabi ng Allah, O Moises, ikaw ay lumapit at huwag kang matakot. Katotohanan, ikaw ay kabilang sa mga ligtas mula sa panganib. Isuksok mo ang iyong kamay sa bukasang bahagi ng iyong kasuotan. Sa dibdib, ito ay lalabas na maputi, walang bahid ng sakit, at idikit mo sa iyong dibdib ang iyong kamay na malapit sa iyo bilang pampigil mula sa takot, sapagkat iyan ay dalawang patunay mula sa iyong Panginoon na inihanda kay Paraon at sa kanyang mga namumuno. Katotohanan, sila ay mga taong suwail sa Allah. Siya, si Moises, ay nagsabi, aking Panginoon, katotohanang ako ay nakapatay ng isang kabilang sa kanila at ako ay nangangamba na maaring ako ay kanilang patayin. At ang aking kapatid na si Aaron ay higit na mahusay kaysa sa akin sa dila o pananalita. Kaya siya ay iyong ipadalang kasama ko bilang tagapag-alalay upang magpatotoo sa akin. Katotohanan, ako ay nangangamba na ako ay kanilang itakwil. Ang Allah ay nagsabi, aming patatatagin ang iyong mga bisig sa pamamagitan ng iyong kapatid at aming gagawin ang katibayan para sa inyong dalawa upang kayo ay hindi nila magagawang abutan sa pamamagitan ng aming ayat, mga himala, kayong dalawa at iyong mga sumusunod sa inyo ang mangingibabaw. Ngunit nang si Moises ay dumating sa kanila, nadala ang aming malilinaw na ayat, babala o himala. Sila ay nagsabi, ito ay walang ano paman maliban sa nilubid na salamangka at hindi namin narinig ito relihiyon sa aming mga naunang ninuno. At si Moises ay nagsabi, ang aking Panginoon ang siyang higit na nakaalam kaysa sa amin o sa inyo ng sino mang dumating na may patnubay mula sa kanya at sino ang magiging maligaya sa tahanan. Katotohanan, ang mga paggawa ng kamalian ay hindi magtatagumpay. At si Paraon ay nagsabi, O mga bantog na namumuno, wala akong nakikilala sa inyo na may ibang itinuturing na Diyos bukod sa akin. Kaya ikaw, O Haman, ay magpaningas ng apoy para sa akin at maghorno ng putik at magtayo para sa akin ng isang bantayog upang sakali aking matanaw ang Diyos ni Moises. At katotohanan, siya ay aking itinuturing bilang isa sa mga sinungaling.
At siya at ang kanyang mga kawal ay mapagmalaki sa lupain ng walang katuwiran, at sila ay nag-aakalang sila ay hindi kailanman ibabalik sa amin. Kaya siya at ang kanyang mga kawal ay aming kinuha, hinablot, at sila ay itinapon sa dagat. Kaya inyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng mga mapaggawa ng kamalian. At sila ay aming ginawang mga pinuno na nag-aanyaya tungo sa apoy, at sa araw ng pagkabuhay na muli sila ay hindi matutulungan. At aming pinangyaring sila ay maabutan sa mundong ito ng isang sumpa, at sa araw ng pagkabuhay na muli sila ay kabilang sa mga hinamak na walan ng dangal at sawimpalad. At katiyakan aming ipinagkaloob kay Moises ang kasulatan pagkaraang wasaking namin ang naunang mga henerasyon bilang liwanag para sa tao, at patnubay at habag upang sakali sila ay mapaalalahanan. At ikaw, O Muhammad, ay wala roon sa kanlurang bahagi ng bundok nang itinakda namin kay Moises ang kautusan, at ikaw ay hindi kabilang sa mga saksi niyon. Ngunit kami ay nagpalitaw ng maraming mga henerasyon pagkaraan ni Moises, at pinahaba ang kanilang panahong itinagal, at ikaw, O Muhammad, ay hindi isang naninirahang kabilang ng mga mamamayan ng Madian na bumibigkas ng aming mga aya talata sa kanila. Ngunit kami ang tagapagpadala ng minsaheng ito. At ikaw, O Muhammad, ay wala sa paanan ng Tur, bundok ng kami ay manawagan noon kay Moises. Ngunit ikaw ay ipinadala bilang isang habag mula sa iyong Panginoon upang ikaw ay magbigay babala sa mamamayan na wala pang tagapagbabalang dumating na nauna sa iyo, upang sakali sila ay mapaalalahanan. At kung hindi lamang ng isang pinsala ay dumapo sa kanila sanhi ng anumang ginawang mga kasalanan ng kanilang mga kamay, at marahil sila ay magsasabi, O aming Panginoon, bakit hindi ka nagpadala sa amin ng isang sugo upang kami ay nakasunod sa iyong mga ayat, aral, kautusan, at naging kabilang ng mga naniniwala? Ngunit nang ang katotohanan ay dumating sa kanila mula sa amin, sila ay nagsasabing, bakit hindi siya pinagkalooban ng katulad ng ipinagkaloob kay Moises? Hindi nga ba sila ay nagsipagtakwil sa anumang ipinagkaloob kay Moises noon? Sila ay nagsabi, ito ay dalawang gawa ng salamangka na nagtutulungan sa isa't isa. At sila ay magsasabi, katotohanan, sa dalawang ito, sa Torah at Quran, kami ay mga di naniniwala. Sabihin, kung gayon, magdala kayo ng aklat mula sa Allah na higit na makapagpapatnubay kaysa sa alin sa dalawang ito, upang ito ay aking sundin kung tunay nga na kayo ay makatotohanan. Ngunit kung sila ay hindi makatugon sa iyo, magkagayon dapat mong malaman na sila ay sumusunod lamang sa kanilang sariling pagnanasa. At sino nga ba ang higit na naliligaw kundi ang isang sinusunod ang sariling pagnanasa na walang patnubay mula sa Allah? Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga paggawa ng kamalian. At katiyakan, kami ay paulit-ulit na naghatid sa kanila ng salita itong Quran upang sakali sila ay mapaalalahanan. Iyaong aming mga pinagkalooban ng kasulatan bago pa man ito, sila ang mga naniwala rito sa Quran. At nang ito ay bigkasin sa kanila, sila ay nagsabing, kami ay naniniwala rito. Katunayan, ito ay katotohanang nagmula sa aming Panginoon. Tunay nga na kahit noon pa man, kami ay nabibilang sa mga Muslim na tumatalima sa Kanya. Sila yung mga pagkakalooban ng dalawang gantimpala para sa anumang kanilang pinagtiisang hirap,
at sapagkat sila ay umiiwas sa kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at gumugugol mula sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa kanila. At kung sila ay makarinig ng masamang pananalita, sila ay lumalayo mula rito at nagsasabing, para sa amin ang aming mga gawa at para sa inyo ang inyong mga gawa. Kapayapaan sa inyo, hindi namin hinahanap ang mga taong mangmang. Katotohanan, o Muhammad, hindi mo mapapatnubayan ang sinumang iyong kinalulugdan. Ngunit ang Allah ang nagpapatnubay sa sinumang kanyang naisin at siya ang higit na maalam sa sinumang napatnubayan. At sila, ang mga Quraysh, ay nagsasabi, kung kami ay susunod sa patnubay na kasama mo, kami ay mapapaalis mula sa aming mga lupain. Hindi ba kami ang nagtatag para sa kanila ng matiwasay na santuaryo, ang Makkah, na kung saan dito ay inululuwas ang mga bunga ng lahat ng uri ng bagay bilang inyong panustos na nagmumula sa amin, ngunit karamihan sa kanila ay hindi nakababatid nito. At ilang bayan na ba ang aming winasak na ang mamamayan nito ay walang pagpapahalaga sa paraan ng pamumuhay nito, at iyan ang kanilang mga tirahan na hindi natirahan pagkaraan nila maliban sa maikling panahon at katotohanan. Kami ang naging tagapagmana. At kailanman ay hindi wawasakin ng iyong Panginoon ang mga bayan hanggang kanyang isugo sa kanilang inang bayan ang isang sugo na bumibigkas sa kanila ng aming ayat kapahayagan, at hindi namin winawasak ang mga bayan maliban na ang mga mamamayan nito ay mga mapaggawa ng kamalian. At anumang bagay ang ipinagkaloob sa inyo o mga tao, ito ay para lamang sa kasiyahan ng makamundong buhay at ng palamuti karangyaan nito, at ang anumang nasa Allah ay higit na mabuti at nananatili. Kaya hindi ba kayo makauunawa? Kaya siya ba na aming pinangakuan ng isang mabuting pangako na kanyang matatamo ay katulad ng isang pinagkalooban namin ng kasiyahan ng makamundong buhay, ngunit siya sa araw ng pagkabuhay na muli ay kabilang sa mga ihaharap upang parusahan sa impyerno? At magbabala sa araw na sila ay kanyang tatawagin at sasabihin, nasaan yaong sinasabi ninyong aking mga katambal na inyong laging iginigiit? Yaong mga tao na ang salita o parusa ay nakatakdang ipatupad sa kanila ay magsasabing, aming Panginoon, iyan ang mga taong aming inakay sa pagkaligaw. Sila ay aming iniligaw tulad naming mga nangaligaw. Aming ipinahayag ang pagtitiwalag mula sa kanila hinggil sa iyo. Sila ay lagi nang hindi sumasamba o sumusunod sa amin. At ito ang sasabihin sa kanila, manawagan kayo sa inyong sinasabing mga katambal ng Allah, at sila ay mananawagan sa kanila, ngunit sila ay hindi makatutugon sa kanila at kanilang makikita ang parusa. Sila ay magnanais na kung sila lamang ay sumunod sa patnubay. At alalahanin ang araw na siya ay mananawagan sa kanila at magsasabing, ano ang inyong kasagutan sa mga sugo? Subalit, ang balita ay magiging malabo para sa kanila sa araw na iyon, at sila ay hindi makapagtatanong sa isa't isa. Ngunit sa sinumang nagsisi, naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, ito ay inasahan o ipinangako ng Allah na siya ay magiging kabilang sa hanay ng mga magtatagumpay. At ang iyong Panginoon ay lumilikha ng anumang kanyang nais at piliin, hindi para sa kanila ang pagpili, luwalhati sa Allah, at siya ay higit na mataas sa anumang kanilang itinatambal sa kanya.
At ang iyong Panginoon ay nakaalam kung ano ang itinatago ng kanilang dibdib at kung ano ang kanilang inihahayag. At siya ang Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Sa Kanya nauukol ang lahat ng papuri sa una, sa mundo at sa huli sa kabilang buhay. At sa Kanya ang huling pagpapasya at sa Kanya kayong lahat ay ibabalik. Sabihin, isinaalang-alang ba ninyo na kung ginawa ng Allah na tuloy-tuloy ang gabi para sa inyo hanggang sa pagsapit ng araw ng pagkabuhay na muli? Sino kayang Diyos bukod sa Allah ang maaring magdala sa inyo ng liwanag? Hindi ba kayo kung gayon makikinig? Sabihin, isinaalang-alang ba ninyo na kung ginawa ng Allah na tuloy-tuloy ang araw para sa inyo hanggang sa pagsapit ng araw ng pagkabuhay na muli, sino kayang Diyos bukod sa Allah ang maaaring magdala sa inyo ng gabi upang kayo ay magpahinga? Hindi ba kayo kung gayon nakakikita? At dahil sa kanyang habag, ginawa niya para sa inyo ang gabi at ang araw upang kayo ay mamahinga roon, at sa araw ay inyong hanapin ang kanyang biyaya at upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. At magbabala sa araw na sila ay kanyang tatawagin at magsasabing, "Nasaan ang mga sinasabi ninyong aking mga katambal na lagi ninyong pilit na iginigiit?" At aming hahanguin mula sa bawat pamayanan ang isang saksi at sasabihing, "Magpakita kayo ng inyong mga patunay." Kaya kanilang mapag-aalaman na ang katotohanan ay nasa Allah at maglalaho mula sa kanila ang anumang kasinungalingang kanilang lagi nang nilulubid. Katotohanan, si Qarun, Korah, ay mula sa mga mamamayan ni Moises, ngunit siya ay nang-abuso sa kanila at siya ay aming pinagkalooban ng yaman na ang mga susi ay pinapasan ng mga malalakas na tao. Dahil dito, ang kanyang mamamayan ay nagsabi sa kanya, "Huwag kang magpakasaya nang dahil sa iyong yaman." Katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang mga labis sa pagsasaya. Ngunit hanapin sa pamamagitan ng anumang ipinagkaloob ng Allah sa iyo ang tahanan ng kabilang buhay, at gayon paman huwag mong kalimutan ang iyong bahagi sa mundo at gumawa ng kabutihan tulad ng ginawang kabutihan ng Allah sa iyo, at huwag kang magnasa ng katiwalian sa kalupaan. Katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang mga paggawa ng katiwalian. Siya ay nagsabi, "Ako ay napagkalooban lamang nito nang dahil sa aking taglay na kaalaman." Hindi ba niya nalalaman na winasak ng Allah ang mga henerasyong nauna sa kanya na higit na malakas kaysa sa kanya sa kapangyarihan at nakahigit sa dami ng yamang pinagtitipunan? Ngunit ang mga paggawa ng kabuktutan ay hindi natatanungin tungkol sa kanilang mga kasalanan. Kaya siya ay lumabas harap ng kanyang mga mamamayan sa marangyaniyang palamuti. Yaong mga naghahangad sa makamundong buhay ay nagsabi, "Naway magkaroon din kami ng yamang tulad ng anumang ipinagkaloob kay Qarun." Katotohanan, siya ay nagmamay-ari ng malaking bahagi ng yaman sa mundo. Ngunit yung mga pinagkalooban ng kaalaman ay nagsabi, "Kasawian sa iyo." Ngunit yung mga pinagkalooban ng kaalaman ay nagsabi, "Kasawian sa inyo." Ang gantimpala ng Allah ay higit mabuti para sa sinumang naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid. Walang sinuman ang pinagkakalooban nito maliban sa mga matiisin. Kaya aming pinangyaring siya at ang kanyang pamamahay ay lulunin ng lupa. Kaya wala siyang kasamahan upang tumulong sa kanya bukod sa Allah, at hindi rin siya kabilang sa mga maaaring magtanggol sa kanilang mga sarili. At yung mga nagnasa sa katayuang tulad ng katayuan niya noong nagdaang araw ay nagsimulang magsabing, pinarami ng Allah ang panustos sa sino mang kanyang nais mula sa kanyang mga alipin,
at siya rin ang naghihigpit nito. Kung hindi lamang sa pagpapala ng Allah sa atin, marahil pinangyari niyang tayo ay lulunin nito ng lupa. O paano nga ba magsisipagtagumpay ang mga di naniniwala? Ito ang tahanan sa kabilang buhay na aming ilalaan para sa mga hindi naghahangad ng pagmamataas sa kalupaan at ng katiwalian. At ang aming mabuting wakas ay para sa mga natatakot sa Allah. Sino man ang dumating sa araw ng paghukom na may dalang kabutihan, siya ay magkakaroon na higit na kabutihan kaysa rito. At sino man ang may dalang kasamaan, iyang mga gumawa ng masamang gawain ay hindi pagbabayarin maliban. Ito ay hindi higit sa anumang kanilang laging ginagawa. Katotohanan, siya na nag-atas sa iyo ng Quran ay katiyakang ikaw ay muli niyang dadalhin sa isang puok ng pagbabalik. Sabihin mo, O Muhammad, ang aking Panginoon ay nakababatid sa sino mang may dalang patnubay at sa sino mang nasa hayag na pagkaligaw. At hindi mo inaasahan na ang aklat, itong Quran, ay hiatid sa iyo, ngunit ito ay tanda ng habag na nagmumula sa iyong Panginoon, kaya huwag kang maging tagapag-alalay para sa mga di naniniwala. At huwag mong hayaan, O Muhammad, na ikaw ay kanilang hadlangan mula sa mga ayat kapahayagan ng Allah, pagkaraang ang mga ito ay ibaba o ipahayag sa iyo at anyayahan ang mga tao sa iyong Panginoon at huwag kang makibilang sa mga nagtatambal sa Kanya. At huwag kang manawagan o manalangin sa Allah ng may kasamang ibang Diyos sapagkat walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang lahat ng bagay ay maglalaho maliban sa Kanyang mukha. Sa Kanya ang paghatol at sa Kanya kayong lahat ay ibabalik.